Magandang umaga sa inyo lahat. Talagang na-intriga ako dito sa post na ito. And ngayon ko lang na-realize, sabi ni Miss France Sahorda, while agree ako sa Belle Andrea, Francine should have been placed somewhere. Sorry, di na niya ka-level si Angie, even si Alexa, sa totoo lang. Di na level ni Angie. Ayun. Again, di pampabash to. Real talk. Ayan po ang isa po ito sa talagang tawag ng aking pansin kagabi, mga kaibigan. It's just that I was watching K-drama and I was so touched into it. And kaso lang, di ba wala sa isipan ko, kaya sabi ko, mapag-usapan nga ito sa aking channel. Ayan. Samantala, marami ding nag-react sa post na yan ni Miss France Sahorda. Ayan ha. Sabi dito, agree ito si JL Can't Blend. Ayan. Agree. Goods na ang career ni Alexa. Kahit support ang ganap. Ni Love Team ba naman sa The Who, di pati siya nadamay. Major downgrade. So, ang ibig sabihin dito ni Jake Can't Blend, hindi bagay si Kade Estrada kay Alexa Ilacad dahil ba singerist itong si Kade? Naku, hindi pa nga natin nakitang mag-act itong si Kade Estrada. Pogi points talaga itong si Kade Estrada, guys. Pero bakit ayaw ng iba ang love team ni Kade and Alexa? Kaya siguro hanggang ngayon ay hindi pa sila nabibigyan ng break as love team sa mga movie or teleserye. Ayan. Dahilan ito siguro sa marami ang nag-react nang ipag-pair itong si Alexa kay Kade. Kasi kung matandaan natin, may mga projects na ito si Alexa, may mga maalala mo kaya na ba siya? May mga talagang kahit support actress siya, nakikita natin siya talagang nag-act noon. So, hindi natin alam kung is it Kade Estrada ang rason kung kaya hindi pa sila nabibigyan ng break sa movie or sa teleserye. Sabi ni Rebecca, bakit ba kasi ang lakas ni Angie sa ABS-CBN? Balik tayo kay Angie. Lagi may prod sa ASAP at maganda ang placing sa mga ads ng network. Ano na ba ang napatunayan niya sa showbiz? No hit shows, no hit movies. Ayan, no hit movies. No hit song. Unfair naman sa mga may napatunayan na. Sino ba backer niya? She is still a starlet. Yan ang sabi ni Rebecca. Yung sabi ni Rebecca na yan ay may mga reactions din. Ang sabi, you all criticizing her without knowing kung ano ba yung mga pinagdaanan niya para lang makamit yung pangarap niya. Sabi naman ni... Bakit? Ano bang sinabi dito? Like nga, Angie, panoorin nga natin to. That would ask for money to buy the project that you're releasing or to buy the materials you're releasing for a project. Yung may bayabas kami sa gilid ng bahay nila tatay, and I was there that tapos nauubusan ako just for the project. Yeah. So tinatawagan nila ako ng company na I'm a poor American. I'm not American though. Just funny lang and how grateful I am to experience. Just fun din. Ayun, yun pala yung experience ni Angie. Kaya marami rin nagmamahal sa batang ito. Parang may lang yung pinagdaan ng kahirapan sa buhay at yung pagiging genuine ng puso at pure heart ang siyang dahilan kung bakit ang daming nagmamahal kay Maymay. So that is maybe the same reason with Angie Salvacion. Kung kaya marami ang nagmamahal din sa kanya. Sabi dito, Angie Salvacion, sobrang humble niyang tao. Kahit anuman iba to sa kanya, ibabalik niya pa din ng maganda yun. Kaya maraming nagmamahal sa kanya. Una sa lahat, mahal siya ng marami. Isa na ako doon. Si Lord, nakikita niya lahat ng nangyayari. Kaya alam niya ang totoo at hindi. Ayan. Na-spot ng management ang potential niya ever since Idol PH. Inaalagaan sa squad. Plus, naging regular sa ASAP before entering PBB. And, nagkataon nanalo as big winner ng PBB Season 10.
Siyempre, big winner, kaya talagang bibigyan po ng projects. No backer, simply God's will for her through ABS. Yan ang sabi ni Watch Keeps. Ayun, di ba? So, tama naman talaga kasi once you are a big winner, more projects will be given to you and more opportunity for you. So, maybe that is the reason why singeress na pala ito bago pa sa PBB, naging Idol Philippines. Tapos mainstay or palagi na sa ASAP natin to. So no wonder nang manalo siya ng big winner, binibigyan siya talaga ng break na makapagkanta sa ASAP natin to mga guys. Kaya palagi siyang kasama ni Alexa, Regine, Shaja, itong si Angie dahilan at si Maymay na rin dahilan pala sa dati na pala talaga siyang kumakanta. So yes, no question about that, no doubt kung bakit nasa pedestal siya ng kanyang career and ahead sa ibang mga artista ko, di ba? May tawag dito, may proof na siya na kaya niyang gawin ng mga bagay pagkanta ng mga ganyan dahilan sa noon pa lang pala, before PBB, ay singerist na itong si Angie Salvacion. Maybe because, sabi ni Eileen, they saw a great potential in her, kaya yun ang rason. Angie Salvacion, sabi ni Lynn, napaka-talented na bata and effortless, ang ganda sa madaling salita, total package na bihira sa showbiz kung ganyang real talk lang po. At sabi pa ni Joshi, hindi lang naman sa achievement kahit she is the big winner ng PBB, I guess nakita ng management ang personality ni Angie. Nakikita naman yun with her colleagues Try to watch her in Pi channel at 4 p.m. and also follow her social media. She's loved by many. Yan po ang sabi nila. So talagang maraming protectors na ito si Angie Salvacion ngayon. Yung mga sunshines niya dahilan sa mabait na bata daw at talented itong si Angie. Ayun, pero kaso nga lang, ayaw talaga ng iba. Ano bang meron si Angie? Sabi ni Mancure. Malakas ata fanbase. Look what happened sa PBB. Siya yung nanalo by voting. Ayun. And sabi ni Sunny, pre-PBB pa lang, talagang madiskarte, practical, hardworking, receptive, and willing matuto. Plus, masaya kasi kasama. Kasi kalug daw at hindi maarte itong si Angie Salvacion. Sabi naman ng isa, not actually a fan of Angie, but I like her. She has the potential. So agree that the lineup was a bit off. It should be Francine, Belle, and Andrea. O nga kasi Francine, may bagong teleserye din siya. And then si Andrea, magiging star din siya ng Jezebel. And si Bel Mariano, Can't Buy Me Love. So, sakto lang na dapat isinali itong si Francine sa grupo ni Bel and Andrea. But, you're not commenting about Jada na newbie as leading lady dance, more off. Oo nga, kasi kasama ni Angie, Alexa, may isa pang babae, tapos si Jada. So, medyo may mali daw doon sa lineup na yon nang mag-flip off ng flip hair si Angie na by accident ay natamaan yung mukha ni Martin. Yun pala yung lineup na pinag-uusapan dito, guys. Ang sabi dito, burger buns. But yes, it should have been Belle, Andrea, and Francine. As to Alexa, somewhere else talaga dapat siya. While Jada and Angie, dapat sa newbie leading ladies din sila hinalo. Not with artists na matagal na. But I guess, Angie is given the highlight she deserves kasi big winner siya ng PBB. Yun ang sabi ni Burger Buns. O diba mga kaibigan, talagang maraming komentaryo sa thread na ito na talagang may opposition, may talagang with Angie talagang pinoprotektahan siya, and meron talagang reaction na talagang medyo masakit din sa tenga. Sabi dito, to those people who's still questioning Angie's worth sa industry, think twice mga bebe. Big winner siya sa season niya. Artista na siya bago pa manalo and viral siya dati sa Idol Philippine days niya. Therefore, you can't blame the management kung i-build up siya. Sabi niya. Sabi naman na Song Heiko, as a John Bell fan, agree po ako dito. Belle, Andrea, Francine, ganyan dapat ABS-CBN. Nainis ako kagabi, dapat silang tatlo. Ayun, kasi nga
sakto lang si Lovey Po with Kim Chiu. Maymay with Maris kasi may mga movies na rin sila together, not together, individual. And then nga naman itong si Jada wala pang movie na talagang nag-hit. Si Alexa ganun din, wala rin namang movie na talagang nag-hit na siya talaga yung lead star. And si Angie wala pa talaga siyang pare-pareho lang din naman yata guys, kasi si Angie, Jada and Alexa, wala pa talaga silang hit na movie na talagang masasabing sila yung lead star. So, I don't think there is something wrong with the judgment ng ABS-CBN management. So, sino ba tayo para mag-question doon? Pero yes, sabi dito, sabi ni Oriole, the fact na sinali si Angie sa prod na yon, it means nakikitaan siya ng potential ng management. Ang tama ka, baguhan pa din kasi si Angie. Pero yung fact lang din na palagi siyang sinalang kasabay ni Alexa, ibig sabihin yun lang din ang level niya. Pang newbie level lang din. O diba? Sakto din naman talaga. Angie, Alexa, Jada, parang ganon. Kasi ibang level din si Maymay may Princess Diaries siya, may Loving in Tandem, tapos nakasama na ni Maymay si Vice Ganda. So ibang level, dapat hindi siya kasali doon sa level ni Angie at saka ni Alexa and Jada. And dapat nga talaga, si Francine pala yun. So dapat si Francine talaga doon, dapat din kay Belle at saka kay Andrea Brillantes. O diba? Para sama-sama na sila. Magkasing height sila, magkasing level yung mga achievement nila. So maybe sakto na dapat sila nandoon, di ba? Sinali ang height. Ang sama naman ni Alexander, parang ang tangkad ko, hindi naman ako katangkadan, sobrang liit ko nga eh. Pero sabi dito, napakalumang mga words na sino ba siya, pero naki-comment ko, gusto lang talaga papansin sa ginawa mo, mas nagiging blessed pa si Angie. Ayun. Yan, protect Angie at all cost. Leading lady, where? Dapat di siya isinama sa prod na yan eh. Lakas ng kapit ha. Ayun na nga guys. Big winner nga siya. And then ang projects, darating na. Yan na kasama siya sa linlang ni Maricel Soriano at Kim Chiu. So, ayun na nga. Nilagay na dyan kasi mayroon na siyang project. Kaya yun na yun. Nating tanungin pa. Ask yourself kung ano inggit ka ba dahil nasa pawa ng idol mo. Hay, tuloy, nag-away na sila. Pero ang totoo, sa totoo lang tayo, si Alexa ang talented. Kaya niyang gumanap ng kontrabida at bida at kahit horror. Kaya niyang ganapan. Ayan. Pero nadikit siya dun sa isa. Di ba? Nadikit siya. Hindi porket kabatch niya sa PBB, kailangan i-level siya dun. Unfair naman yon. So, hindi talaga nila gustong magsama si Alexa and Angie. Dahilan yan kay KD. Kasi nga, gusto ng iba i-pair up si Angie kay KD. Kaso nga lang si KD ay nahulog, log kay Alexa. Diba? Kasi nga si Alexa itong shining armor niya kung nung nasa PBB sila na talagang na-turn down ang kanyang panliligaw kay Angie, di ba? Parang ganun, di ba, yung istorya? So, yes, mga kaibigan, talagang hindi na mawala yan kasi yung mga fans, protect your idol at all cost talaga yan. So, Belle, talagang bubbles yan. Aawayin kayo niyan. Tapos si Angie, aawayin kayo ni Sunshine. Tapos si Alexa, aawayin kayo ng Sweethearts. Lalo na si Maymay, aawayin kayo ng Flyers, Solids, at saka ng Shippers. So, it's normal. We are always protecting our idols. So, yes, let us not question na lang sa judgment ng ABS-CBN. Tapos na nangyari na. So, pasalamat na lang tayo at nandoon sila sa Christmas special ng ABS-CBN. And dapat marunong tayong tumanggap sa katotohanan. Yun ang gustong gawin ng ABS-CBN sa mga artista nila. Alexander Lexter Jules, I will see you for more later. Let's settle down na lang na management pa rin
ang nasusunod at the end of the day. Alexander Lexter Jules, pakinggan mo, management, I want teleserye for Maymay as well, please. O, diba? Sana mapagpayag nyo na si Maymay na mabigyan siya ng break sa teleserye. I know she can hone her skills habang ginagawa ang proyekto na kung bibigyan man siya. So, please. So, diba? Ang dami na namin nanghingi ng teleserye for Maymay kasi naudlot yung kanilang kay Edward. Kung ayaw nyong i-pair up siya kay Edward, bahala na kayong kanina nyo i-pair up. Yun mo na i-pair up kay Enrique Hill. I-pair up mo na kay Coco Martin. Hala, ang grabe na yung mga acting skills nun, guys. Parang ma-pressure na si Maymay doon. O, diba? Basta lang mabigyan siya ng teleserye. Para diba, pag may pressure, mas lalo kang that's a challenge, diba? Ha? Masyado bang malaki yung pangarap ko para kay Maymay? But anyway, Super Highways, yan po ang pinaka-latest sa mga artistang Bel Mariano, Alexa Lacad, Angie Salvacion, Francine Diaz, and Mary Dale Maymay Entrata. Magandang umaga!